The so-called mystery is simply a case of the successful people. Siyempre, yung hope na yun, nawawala yun. Excitement nawawala. Huwag kang tumigil na tumulong sa mga tamang tao na hungry din. Okay. Recently, so marami akong mga na-encounter and nag-observe ako, no? Why may mga taong mabilis silang mag-quit, okay? And mabilis silang huminto. Does it mean ba na hindi na sila pwedeng magtagumpay? Not really, no? Pero kanina, may naalala ko habang nasa iMac ako, no? Nakita ko to. Meron ka ba niyan? The ABCs of MLM. Okay. So, binanggit sa libro na to na actually this book is really helpful. No? So, ano yung gusto ko i-share sa inyo here? And I think napapanahon po ito, no? Please your partners, let your partners know. Sobrang ganda ng short video na to. Very quick lang pero I think malaking impact sa'yo. At magkataka ka, bakit nga ba may mga taong mabilis na nawawala sa ating business? And kung ikaw yun na nandito ngayon, you want to build a business, gusto maging successful, makatulong sa iyo. So, sabi dito, ang author nito ay si Randy Gage. By the way, nung ako nag-umpisa sa business, hindi ko pa siya kilala. Pero dahil nga high school graduate po ako, introvert ako, meron programming sa akin na, I think this business ay para sa mga galing, mga successful na tao, mga fluent, mag-English, and mga highly educated. Kasi, pag nakita ko sila stage, ganda ng suit, no? Pag nag-talk sila, very, alam mo yung grammar nila, no? So, meron akong belief na ganun before na, I think this business is for those people na, alam mo yun, highly educated, no? But, nakita ko siya. Nakasuit din to, yung author nito. High school dropout, and dishwasher ng Pancake House. At the age of 15, is nadawit na siya sa armed robbery, alcohol, and drug addict. And because of this business, itong direct selling business, he became one of the most influential, one of the most respected, and Hall of Famer when it comes to direct selling industry. And from a dishwasher ng Pancake House, siya po ay pag nag-keynote speaker na ngayon, 'di ba? Magka-flight siya, business class, 1 hour lang siya mag-talk. Yung hotel niya, sagot din ang kukuha sa kanya is around 1 million. 'Di ba? So, doon lumakas ang loob ko na pwede. So, binanggit niya rin dito sa book na to na maganda sa negosyo natin walang pili. Pero ito yung pinaka-key, no? Ayan. Sabi dito, may nagtanong sa kanya, frequently I get asked for the secret of success in our business. How to unravel the mystery of building a massive team with huge volume that creates a legacy income. The so-called mystery is simply a case of the successful people refusing to run away and quit when faced with the same challenges that scare away the non-successful. Ulitin ko, no? Sabi niya dito, the so-called mystery. Ano ba yung secret? Ano ba yung mystery para makabuild ng massive team? Okay? So, ito yon. The so-called mystery is simply a case of the successful people refusing to run away and quit when faced with the same challenges that scare away the non-successful. If we insist on trying to quantify some secret about the process, sabi niya dito, allow me to distill it down to one fundamental truth. Sabi niya, you got into this crazy profession because of hope. Whether you stay in and become successful will come down to belief.
So, people join our business because they hope they will qualify for that free bonus car. Di ba? Ako nag-join ako dahil I hope na isa ako sa mag-qualify, maka-experience ng free travel, di ba? Luxury trips. Umaasa ako ng gano'n. Nakita ko nabuhayan ako, di ba? Hoping ako. Find a rewarding new career and have those meaty commission checks deposited into their accounts every week. So they hope the business will work. Ako, I hope the business will work for me. And as long as that hope stays alive, they stay active. So, in short, kapag sila ay excited pa, hoping pa, active pa sila. Pakigayin nyo maigi po to, no? Active pa sila. If that hope dies, pag nawala na yung hope na yun, no? Namatay, they drop out. This means that every new distributor in your team is a flight risk to quit. Yes. Yes. Me, also, I want to quit. Yes. Kasi bakit? Nawawala yung hope along the way. Di ba? That's why, kailangan sabi dito, yung hope is, ito yung dynamic na dapat po, no? Their hope is transformed into belief. Ang tawag natin dito, getting someone over the line. They cross the line from hope to belief. So, there's a disproportionate chance they will quit. Explain ko ng konti sa inyo. Okay, so ako sumali sa business hoping na maging successful ako, matuto ako maging entrepreneur, makapag-travel ako. No? And syempre yung hope na yun, nawawala yun, excitement nawawala kapag nare-reject. Ayan, kapag nagkakaroon ako na-encounter ko yung mga discouragement, rejection sa bahay, sa family, and syempre yung mga tao nakapaligid sa'yo, tsaka yung mga kinakausap mo. Yeah, hindi mawawala yan. And eventually, yung hope, yung excitement mawawala. So, pero ba't hindi ako nag-quit? Okay, kasi na-cross ko yung sinasabi ng from hope to belief. Over the line na ako. Paano yan? Okay? So, nangyayari yan when you, what? You continuously attend events. Yes. Based on research, based on history, based on my experience, and based on my testimony, that's what happened. No? So, ano nangyari? When you continuously attend event, kahit pa ulit-ulit, different stories, different challenges ng mga nagkukwento doon. No? So, naririnig yun ng mind mo, nakakita yon, so nag-register yun. Nakaka-relate ako doon. So, possible talaga, no? Yun ang pala talaga ginawa niya, no? So, you get that, diba? Now, ito yung makakatulong naman para sa iyo, para sa mga partners natin na bagong sali na gustong mag-build ng business kahit part-time at kahit walang idea sa business. Okay? Explain ko ng ganito. Pag sali mo, pansinin mo, yung, kung ikaw to, no? May 3, 4, 5 kaagad na sign-ups. In your 1 month. Diba? Tama, diba? Or even, sabihin natin, in your first 2 weeks, wala kang sign-up. Diba? So, ano nangyayari yan, diba? 2 weeks, 3 weeks, wala kang sign-up. Excited ka pa. Kasi bakit? Bagong sign-up ka eh. Narinig mo yung, yung pag-sign-up mo, hoping ka, diba? So, may sign-up ka o wala, na-discourage ka, diba? Ano nangyayari sa excitement mo ngayon? Kung may sign-up ka, dahil mataas ang excitement level mo, okay? Ganyan pa excitement, pag naka-encounter ng rejections, boom, bumaba. Pag na-reject, boom, bumaba. Pag nakarinig ng discouragement, boom, bumaba. Okay? So, ayan ang gagawin ng mentors, ng uplines, ng mga marunong, excited. Dito sila, yung mga nakatawid na, di ba? Alam nila yung gagawin.
hindi ka nila titigilan na pa-attend ng events. It's either meet and greet, it's either SBO, it's either pamit ka sa sponsor mo or another session na timing na pinakamalapit doon ka dadalhin. So, pag attend mo ngayon, marinig mo yung story, yung training, aangat. Uy, oo nga, no, tama. Yan. So, ngayon, diretso ka uli na mag-sponsor, mag-invite, no? And then, anong mangyari? Maka-encounter ko ulit ng rejection, etc. Bababa. Anong gagawin ulit sa'yo ng sponsor mo? Nadaling ka ulit sa event, invite ka sa event, so tataas uli yan. Hanggang sa anong mangyari? Ganun yan, taas, baba, hanggang sa dumating sa point na, boom. Tama. Yun lang palang kailangan kong gawin. Hindi ako huminto, hanggang sa na-build sa'yo yung habit na yan, hanggang sa ikaw na yung gumagawa nun. And then, na-cross mo yung tinatawag na from hope to belief. Diba? Ganun lang. Simple lang, pero hindi madali yun. Kasi bakit? In between that, nagagawin mo, it's boring. It's boring. Kasi paulit-ulit yun eh. Iba lang speaker, iba lang kwento, pero same na sinasabi, don't quit. Pero makarelate ka sa story na nangyari sa kanya, anong ginawa niya? Tuloy-tuloy yung business, nag-invite, nag-present, nag-invite, nag-follow up, di ba? So, yun ang ginagawa. So, ngayon na-realize with this, okay na sa akin na boring yung ginagawa, pero puno ng adventure. Kasi bakit? Alam ko, tatamaan ko lahat nung mga yun. Kasi bumao na sa akin na kung kinaya nga nila, yun ang ginawa nila, kaya ko din. Di ba? Kesa naman, habang buhay talaga akong maging boring sa gagawin ko na hindi ko talaga makuha yung dream life ko. Na alin? Na makapunta ako sa mga lugar na hindi ko napupuntahan, magkaroon ako ng time freedom, financial freedom, peace of mind, di ba? Tigit sa lahat, imagine mo, yung ganda ng negosyo natin is this. You have unlimited success potential. The only limit to where you end up is the size of your dream. Ikaw yung mag-decide kung gaano kalaki. Saan ka nakita ng ganong klase ng business? And kung gaano kalaki yan at being willing to put in the work. Kaya kami ngayon, mas malaki pa yung goal namin, mas matindi kaming mag-workout ngayon. Pangalawa, you become successful by helping other people reach success. So yung mga nagkatagumpay sa negosyo na to, makatawid ka from hope to belief, and then huwag kang tumigil na tumulong sa mga tamang tao na hungry din, willing din, na magkaroon ng ganitong klase ng lifestyle, maging healthy, at the same time, no, magkaroon ng freedom. So, from hope to belief. Yan ang kailangan na matawid natin. Alright? So, congratulations everyone sa patuloy niyong pag-attend ng ating events and trainings, and continue to believe that something great is happening to you right now.